Dito po sa Lawag City, ang magtatanong ay si Brother Alex Aguto, 39 years old, isa pong Katoliko. Ako po'y humahanga sa inyo kasi gawa nung dumadami po kayo sa loob ng 10 taon, napakarami na po ninyo. Maaring iniisip ng iba na isa sa palatandaan ng tunay na iglesia ay dumadami ang miyembro. Pwede pong pakipaliwanag yung Daniel chapter 8 verse 14. Salamat po. Basahin natin yung sinabi niyang talata, kapatid na Daniel. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuario. Yung santuario sa Israel nung araw, sinasabi na malilinis. Paglipas ng 2,300 na hapon at umaga, malilinis ang santuario. Ang paliwanag dyan ng mga Sabadista, ang santuario daw na malilinis, yung santuario sa langit. Ay nagulat ako, sabi ko, ano ba naman yan, Kameno? Nasa langit na, lilinisin mo pa. Pag nasa langit, malinis yun, dahil wala namang marumi ron eh. Hindi po pwedeng merong marumi sa langit eh. Basahin natin ang Apokalipsis 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Nakita mo, hindi po pwede marumi ron eh, mga karumal-dumal. Para sabihin ng Sabadista na malilinis daw yung santuario sa langit, mali. Ngayon, ganito, ang tinutukoy na santuario riyan, yun dito sa lupa. Yung 2,300 na hapon at umaga, tapos na yon, kapatid. Hindi na natin dapat na yun kwentahin pa dahil tapos na yon. Kasi, yung santuario rito sa lupa, nang ipakilala yung santuario sa langit, wala na yung santuario sa lupa. Basahin natin ang 9:24. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. 26. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuario ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. Sinabi sa hula na yung santuario gigibain ng prinsipeng darating, sabi niya. Ngayon, merong paliwanag si Pablo tungkol dyan sa santuario dito sa lupa. Basahin natin sa Hebreo. Inihulang yun lilinisin, tapos magigiba, tapos ang sabi sa Hebreo, ganito ang nakasulat, kapatid, doon sa 9, versikulo 1. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Pero sinasabing santuario ng sanlibutang ito. Tuloy natin sa 2. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. Ayan ang santuario sa lupa. Pero may sinasabi si Apostol Pablo, diyan din sa Hebreo, na pagka mahahayag na yung daan pa po sa 9:8, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Samantalang yung unang tabernakulo, yung tabernakulo sa lupa, ay nakatayo pa, hindi pa ipinahahayag ang pagpasok sa dakong banal.
At yung dakong banal na tinutukoy ni Pablo rito, yun mismong sa langit. Yun ang sinasabi niya rin diyan sa Hebreo na si Kristo'y pumasok sa hindi dun sa dakong banal ng santuario sa lupa, kundi yung dakong banal o kabanal-banalan ng santuario sa langit. Basahin natin ang Hebreo 8:1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Yun, nasa langit na, mayroong santuario ron. Sabi ni Pablo, meron tayong ministro sa santuario, sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Na samantalang yung santuario rito sa lupa ay umiiral pa, hindi pa ipinapakita yung paraan o yung daan papunta doon sa santuaryong nasa langit. Pero nung masira na yung santuario sa lupa sa Israel, ay ipinakita na yung pagpasok doon sa talagang santuario sa langit. At yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Doon sa 6 naman ng Hebreo nakasulat yon na si Kristo ay pinakikita yung paraan ng pagpasok doon sa santuario sa langit. Sa 6 ng Hebreo. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan, na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing, na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Doon pumasok ang ating Panginoong Jesus na dakila gaya ng pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang tinutukoy na pinasok ng Panginoong Hesukristo yung santuario na sa langit, hindi na yun dito sa lupa. Kapatid, sana naunawaan mo. Yung santuario sa lupa na tinutukoy dun sa aklat ni Propeta Daniel na pagkalipas ng 2,300 na hapon at umaga, kung magkagay malilinis yung santuario. Sa lupa ang tinutukoy doon. Hindi pwedeng sa langit yan dahil kung yan sa langit, hindi kailangan linisin yung santuario sa langit. Pagkatapos, yung 2,300 na hapon at umaga, naganap yun bago nagiba yung santuario dito sa lupa. Na yung santuario na yon, yung dakong banal na yon, nagiba nung anyo 70. Pagkapanhik sa langit natin, Panginoon Kristo, bago siya pumanik, hinulaan niya magkakaroon ng gera sa Jerusalem. At nung magkagera sa Jerusalem, 70 AD, pinasok ng Roman army ang Jerusalem, winasak yung santuario, natupad yung hula sa Propeta Daniel, at pagkatapos nun, ipinahayag ng Espiritu Santo, sabi ni Pablo, yung pagkahayag ng daan papunta doon sa dakong banal sa langit. Sa 9:8, pakiulit mo kapatid na Daniel. Na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal, samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Yung unang tabernakulo dito sa lupa, kailangan na matapos muna yung panahon na itinakdaro na masira yon bago ihayag yung pagpasok sa dakong banal sa langit sa santuaryong hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon. Mahabang usapin ito kapatid, pero siguro meron ka ng ideya at salamat sa iyong partisipasyon.